Okay, magandang araw ulit mga kabady. Ito si Bodyworks, ang iyong lingkod. Ang pag-aaralan ngayon ulit natin ano pumasa sa neuro examination. So, napakadali lang pumasa sa neuro psychiatric examination. Unang-una, bago ka pumasok sa examination, kailangan maging observant ka. Kailangan lahat ng instruction ay yun lang dapat ang gagawin mo. Huwag kang gagawa ng bagay na hindi naayon sa instruction, kasi pwedeng ma-disqualify ka sa kunting bagay lang na gagawin mo na hindi yun ang instruction, ay pwede ka nang ma-disqualify. Worst come to worst, pwede kang mapalabas dun sa psychiatric examination room. So dalawa yung part ng neuropsychiatric exam. Ano yun? Ang written at saka yung interview. So sa written, ang gagawin natin doon ay ang technique lamang po ay dapat maging consistent ka sa inyong mga sagot. So, kailangan kapag may paulit-ulit na tanong doon, kailangan ganun pa rin ang sagot mo. Huwag kang ma-confuse. So, kailangan ipasa sa puso mo, sa isip mo, lahat ng bawat examination questions. Kasi maraming beses may paulit-ulit na tanong doon. So, kailangan consistent lang yung sagot mo. Tapos, merong part doon na mag-drawing ka. Drawing mo yung babae at saka lalaki. So kailangan kumpleto yung kumpleto yung mata, ilong, yung lips. Syempre kailangan yung sa kamay naman, kailangan kumpleto yung daliri, sa paa ganun din. So kailangan kumpleto rin yung daliri. Kasi during the interview, tatanong sa iyo yan, or makikita agad ng interviewer na kung anong klaseng personality meron ka. So, kailangan, kahit hindi naman kagandahan yung drawing mo, pero mas maganda mag-practice ka. So, through drawing, kailangan mo mag-practice. So, hindi gaya ko, hindi naman ako marunong sa or hindi naman ako magaling mag-drawing. So, kailangan magpa-practice din tayo, kasi practice ng practice hangga't makuha mo yung may mga naman sa image kung paano, or mag-search ka kung paano yung mga simpleng pag-drawing lang. So pwede yun, gayahin mo. Tapos isa pa doon ay pagkatapos mag-drawing, i-describe mo kung ano yung drawing mo, or kung sino yung drawing mo. Siyempre nasa iyo yan, kasi babae at lalaki kasi yung drawing mo, nasa iyo yun kung nanay mo ba yung babae, for example, nanay mo ba siya, o yung ate mo, or kapatid mong bunso, mas sa'yo, i-describe mo. Tapos ganun din kapag sa lalaki naman, describe mo rin kung sino yung drawing mong lalaki, kasi dalawa yung babae at saka lalaki drawing mo. Huwag kayong mabahala dun sa kasi may lapis naman yun. So kung sinabing lapis ang gagamitin, lapis ang gagamitin mo. Pag sinabing ballpen sa pagsulat ng pag-describe mo, ballpen ang gagamitin mo. So yun ang pinakamahalaga doon. Lahat ng instruction ay yun lamang ang gagawin mo. Huwag kang gagawa ng extra moves na wala kang instruction. Kailangan lahat ng gagawin mo ay dapat nasa instruction lagi. Kasi once na hindi mo sinunod ang instruction, unang-una pa lang, wala na, bagsak ka na. Kasi bilang nag-a-apply ka sa uniform service, so there is always a command. So that command is you have to follow. So, or instruction that you have to follow. So, ganoon tayo dito sa uniform service. So, pag sa una pa lang hindi ka na nakikinig, so, malaking chance na hindi ka makapasok sa uniform service. Kahit sa ang uniform service yan na ina-applyan, meron neuropsychiatric examination. So, napakahalaga ito sa mga magte-take pa lang ng neuro as a guide sa inyo. Sana makatulong to sa inyo. Sa interview naman, siyempre explain mo kung ano yung mga nandun na maraming katanungan doon. So dapat consistent lang lagi kung ano yung nandun na sinulat mo, yun lang yung doon lang din magbe-base sa mga isasagot mo. Kasi kung once na nagsagot ka doon na wala naman doon sa sinagot mo, so parang conflict. So ang tinitingnan kasi dito yung consistency ng iyong pagkatao. So dapat dito kasi sinasabi kasi nila na neurotic ka. So there's no such thing as neurotic person. So ang pinagkakatatalo lang talaga dito is yung
consistent, kung paano ka maging consistent sa mga sagot mo. So yun lang. So sana makatulong to mga kabady. Para sa other videos, please subscribe and likes and share na rin para matulungan natin yung mga ibang aplikante na magtitik ng neuro na bumabagsak. Kasi ang neuro kasi pag bumagsak ka, every 6 months yan. Kapag nabagsak ka ngayon, kailangan maghintay ng another 6 months para mag-take ka ulit ng neuropsychiatric examination. So ganun yung sa other uniform service. So hindi ko alam yung sa iba kung paano yung sistema nila, kung paano yung sa kung nabagsak ka ba ngayon, maghihintay ka ba ng 6 months or pwede ka na ba ulit magano. Pero pag nakapasa ka sa neuro naman, pwede mo magamit yan ng susunod na application. Depende pa rin yan sa process ng application. So ganun pa man, sana makatulong sa inyo mga kabady at sana ay makapasa na kayo. Please subscribe. Thank you.